Solemnity, ano? Solemnity of the Most Holy Kasi, Trinity. So, isang tatlo. Isang tatlo. Kita niyo naman yung nasa likod ko. Tatlo yan. so good, good evening, brothers. Evening po. Evening. Uh, we'll be tatalakayin natin ng mga pagbasa tungkol sa Solemnity of the Most Holy Trinity this coming Sunday. Ang first reading is Exodus 34, verses 4 to 6, 8, and 8 to 9. Second reading is taken from the Corinthians, chapter 13, verses 11 to 13. And the Gospel will be from John 3, 16 to 18. Espiritu iningatan. Halina banal na Espiritu Trinity. Awit ng mundo, halina banal na sa tatlo, Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Halina banal na Espiritu, ilig ng Diyos. Halina banal na Espiritu, Ama at Anak at Espiritu Santo. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, et nunc et semper et in saecula seculorum. Let's- Amen. 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 Game. Opening prayer. Ako na, no? Banal-banalang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal-banalang Trinidad, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, sinasamba namin kayo ng may malalim na pagmamahal at debosyon. Salamat sa kaloob ng kaligtasan, pag-ibig na nagbubukod sa iyo, magpakailanman, at sa pag-akit sa amin sa banal na komunyon na iyo. Ama sa langit, patnabayan mo ang aming mga hakbang. Panginoong Jesucristo, aming manunubos, maawa ka sa amin. Banal na Espiritu Santo, pabanalin mo kami araw-araw. Naway sumasalamin ang aming buhay sa iyong pamangha-manghang pagkakaisa at kaluwalhatian, ang iyong banal na pangalan. Amen. Amen. Say glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it As it was in the beginning, is now, and ever world shall without be, end. world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Evening. Tandaan Evening. ng dasal mo, Kuya Boy. Ano na? Saan mo kinuha yung dasal mo? Ang init. Sandali. Basta kinukunan mo rin. Sa KAI. Then, yeah, yun. So si ba first, ano? Ako. Gospel, Gospel. Kuya Hector. Okay na? Sige bro. Okay na. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Juan.
papuri sa iyo. Panginoon. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit inatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Amen. Panginoon Yesu Kristo. So, as an intro, ang sinasabi dito, ang Juan chapter 3 verses 16 to 8 ay nagbibigay ng sentro ng teolohiya ng Kristiyano na nagbubunyag sa lalim ng pag-ibig ng Diyos. Ang pinakadakilang sakripisyo ni Jesucristo at ang pangunahing pagpipilian ng kinakaharap ng sangkatauhan hinggil sa kaligtasan. Ang mga talatang ito ay nahahati sa tatlong malalim na haligi ng kahulugan. Ang pundasyon, radikal na pag-ibig ng sakripisyo. Ang una, ang pangalawa, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang pangatlo, na ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May tanong? Himay-himay muna. Himay-himay muna. Yeah. Yun na nga yung tanong. Himay-himay muna. Talata 16. Tanong. Sino ba tayo? Si Brother Alex, please. Okay po. Ano ang kondisyon para makamit ang buhay na walang hanggan? Talata 16. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya sa kanyang tunong na anak. Alam niyo doon sa nung high school pa ako, Di, usong-uso na yung Bible study. Madalas ako makumbila dyan eh. Tatanungin ako, anong favorite verse ko? Bible verse. Ito lang. John Kasi ito 3:16. lang kabisado ko eh. For God so loved the world, He gave His only Son. He gave us His only begotten Son. Ang dali, madali siyang memorize. Madali siyang memorize. Whoever Saka believes. may mga pa yan, di ba? May mga, tawag doon yung gospel. Tawag doon yung God, or God so loves the world. 3:16. 3:16. John John 3:16. 3:16. Automatic na. Yan ang naging verse ng CFC Sariyat. Sabi pa nga, yung I love you daw. 134, ano yun? 134 ba yun? 143. 14344. 143 o 143. 14344. Napalitan na daw yan ng John 3:16. Yan daw the real meaning of love.
Parang yung kanta ng ano. Magandang may group na kumakanta ng Written in Red. Paano? Yung Written in Red. Kasi yung di ba doon sa Calvary. Doon niya pinatunayan yung kanyang pag-ibig. Kaya written in red. Kasi with his blood. May kanta yan eh. Ang ganda ng kanta na yun. Kalimutan ko sino kumanta. Ibang denomination. Pero ang ganda ng kanta. So, we proceed. Yep. Right po. Sa talata 17, Brother Jerome, Isinugo ng ang tanong. Excited. Siyempre, siya yung Holy Spirit eh. Oo. Oo nga, bilis eh. Bakit isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan? Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Na lang. Ang bilis matapos, no? Tuloy na natin na 18. Tatlo lang eh. Opo. Mm. Yay, maaga kami nakakatulog. Ano ba rito? Maraming tanong yung siko yan. Si Brother Astig, talata 18, ano ang mangyayari sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus? Ito, maraming ano rito. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang tanong, Ayun, Yun. paano yung mga hindi nakakakilala kay Jesus at hindi yan mananampalataya? Ang mga Muslim, kilala sa Jesus pero hindi sila nananampalataya. Ang Iglesia ni Cristo, hindi sila sumasampalataya dahil hindi raw siya Diyos. Diyos. Ano nang mangyayari sa kanila? Paparusahan na. Kung babasehan mo literal, yun. Di ba? Pero it's between them and God. Paano Paano ulit? yung mga ati-atihan natin noon? Paano yung mga Indian? Hindi naman lahat ng Indian, Hindu. Marami pong mga Katolikong Indian. Mas marami pa nga sa atin. Muslim. Hindi Muslim yung din. mga Indian Marami din. pana, mga Indian pana. Mga American Indians. Yeah. Yung mga May nabasa ako tungkol diyan. Pag hindi naman lang kasalanan, kunyari walang sabi sa kanila kung ano ang word of God ganun. Pero mayroon silang open ng heart nila to accept if ever. Pero kung it's not to their own fault na hindi nila nalaman ang tunay na Diyos, I think the Lord will consider them. Hindi naman siya rigid na nagpaparusa. At yun ang sabi parang ng nandun sa yung sumunod yata na pagbasa. Doon sa Exodus. May pakilala niya ni God. Oh. God Almighty, slow to anger, parang merciful, something like that. Tama ba? Describe na yung Oo, sarili parang niya. In-describe niya yung sarili niya. Baka yun yung sagot. Marami hindi nakabasa ng Biblia. Oo. Kanya nga may great commissioning, Brother Tunying. Di ba? Go out and preach Hindi nga po the good news of nakarating. salvation to Hindi the nga whole world. Hindi nakarating sa kanila yung Ang may kasalanan yun, yung na-commission na dapat pumunta doon na hindi pumunta. Tulad sa Middle East, bawal ang Bible, di ba? Pero pwede ka naman magsalita sa kanila, sa mga kaibigan mo, by word of mouth.
Makikita sa gawa mo, makikita nila. Ikaw ba'y Kristiyano o hindi? So, paparusahan sila. Hindi. Alam mo, So, no fault of them. Panginoon Kundi Diyos, na sabi fault nga ni Brother Alex, merciful. May mga level of punishment yan. Mm. Kaya nga may tinatawag tayong purgatory. Di ba? Meron Sabi diretso kasi, sa ano, sa impyerno, meron pinupurga. sabi sa Second Vatican Council says that God's plan of salvation also include those who do not know the gospel of Christ, yet sincerely seek God, moved by grace, strive by their deeds to do His will, as it is known to them through the dictates of conscience. Ayun, pwede naman eh. Pwede na, mas ano, parang mas kumbinsido ako diyan. Ang sa akin naman, pinakilala sa iyo si Jesus. Pinamalita sa iyo magandang gawa ni Jesus. Pero hindi ka naniwala. Yun, Hindi tinanggap. yun ang ano. Saka hindi Talagang mo hindi tinanggap. sinasabi dito. Hindi mo tinanggap. Kasi in so doing, hindi ka na ignorant kung sa kanya. Kasi nadinig mo eh. Pero yun nga lang, kung hindi mo tinanggap, doon ka siguro, Dami magiging ganyan, from Catholic liable. to atheist. Ano. Ewan ko if I remember it right, nung sa moral theology namin sa third semester, moral theology, maraming mga maraming kinds of baptism. Hindi lang yung baptism in sa water, yung kagaya ng tinanggap natin, pero meron din tinatawag na baptism by martyrdom. So yung iba ganun, hindi kailangan na kung naging martyr sila, yung they gave up their life para sa iba dahil sa pagmamahal. Kasi nga God is love, diba? Kung yun yung ginagawa mo, John 4 siguro verse 8. hindi ka naman i-judge na. Kasi parang kumbaga hindi ka magiging under ng law. Kasi Tulad mga ibang pag places, ang China. summary kasi ng commandment is love eh. Diba? Tulad sa China, pinagbabawal ang religion. Tapos yung mga gustong malaman ang tamang faith, kinukuha nila, di ba? Tinutuligsa. Persecute. Yeah. Oo. O pinapersecute. Kaya kuhan din. Ano Hindi naman rin yan? kapalaran. Since time immemorial, merong mga ganun na talaga. Pero yun siguro, ang inaano ni Brother Tonying, yung nakadinig ng salita ng Diyos, na nadinig na nila yung si Kristo, pero ganun pa man, hindi tumanggap, hindi tinanggap siya. Mabigat din. Ang punto ko, yun talagang hindi nakapakinig, hindi nakapasa. Para sa akin po kasi, it is Kaya not sinabi ko really na nga, ask for, yun, sinabi na ni Brother, tsaka pinasa ko na hindi po talaga for us to judge. Kasi yan, sinabi rin naman na we are not to judge. Diba? So, that is between God and them. Hindi nasa naman- dictates ng conscience nila eh. Ayan, conscience Oo, talaga. may Kasi conscience ano pa rin. Kasi di ba nga, sinabi na nga na hindi na yung stone, hindi na written in stone yung law. Sa puso na nga inilagay. Hindi naman ako nag-judge, tinatanong ko lang anong mangyayari sa kanila. Oh. Eh, naki-Lord na nga po yun. It's not for us to know. Meron kasi mga bagay-bagay na hindi naman tayo na privy. Hindi na kaya ng karunungan ng tao. Oo. Ang gawin mo, Brother Tunying, pray to the Holy Spirit to reveal to you. Ipakita sa iyo kung ano mangyayari. Naano ko naman yung ni Brother Tonying. Tama naman. Naintindihan ko yung tanong niya kasi nga syempre concerned lang din siya na ano nga mangyayari doon sa mga tao. Pero sa tingin ko po, kasi nga doon sa unang pagbasa mamaya sasabihin niya. Ito nga, sabi dito, the Holy Spirit can work in non-Christians
who follow conscience. Conscience. Pope Oh. Francis summarizes the same Catholic logic. Non-Christians, by God's gracious initiative, can live justified by the grace of God if they are faithful to their consciences and thus be associated to the Paschal mystery of Jesus Christ. Mystery na yan, ha? Mystery nga. Conscience pa. Mystery and conscience. Sino ba? Lahat tayo may konsensya. Sino ba Naalala wala? ko tuloy yung patalastas eh. Ako ang konsyensya mo. Pero yung konsensya ng iba-iba eh. Mga iba hindi na-develop ang konsensya eh. So, Actually po depende ng kasi, level. tawag dito, hindi na de-develop eh. Hindi nila sinusunod. Mas Diba? maingay pa Kasi, yata yung Diba kabilang tinga. meron tayo kasing free will eh. Meron tayong freedom to choose between We are right made and in good the and bad. image and likeness of God. Oh, Andun siya eh. kaya nga eh. Kaya lang, siguro ayaw lang gamitin. Kasi yun naman Maingay ang yung gusto ng yung kalaban kaaway. eh, di ba? Mas maingay yung kaaway kaya hindi naririnig. Oo. Marami nga nagko-convert ng mga Muslim, Sa tingin mo, Brother Tunying, ano nga mangyayari sa kanila? Catholic. Balik ko yung tanong sa iyo. Ano sa Kaya tingin ako mo? nagtatanong, hindi ko nga alam. Okay. Hindi, baka ako meron ka ding opinion regarding that. Ano ba mga sinasabi nila, almasan na yan, sinasabi nila, Brother Almasan? Victor, sa mga footnotes ninyo. Regarding sa Ayun na nga. Yun yan, binasa ni Bakit Brother ko na nga? yun. Di pa ba malinaw yun? Conscience. Catholic or hospital. Kasi mabigat ito, ang hindi nananampalataya ay pinarusahan na. Yung mga hindi sumampalataya, dahil hindi naman nila kilala yung sino yung pananampalataya nila, paano yun? Hindi naparusahan na? Ito nga yung sa mga believers to. Tingnan nga natin kung meron si Father Almasa. Meron bang sinabi dito na para sa mga hindi nakakilala kay Lord? O sa lahat? Salvific love. Wala naman siyang sinabi na tungkol sa mga Pero yun lang, it is a big mistake not to believe in the only Son of God. Those who don't believe are predestined to be condemned because they have not believed in the first place. Yun, kumbaga may predestination na yung ayaw talagang maniwala. Pero ang sabi nga dito sa sa Live the Word natin, our reading for today comes from the much larger story of Jesus' encounter with Nicodemus. Nicodemus is mentioned only in John's Gospel in chapter 3 and also in 7:50 and 19:39. However, the name was a common one. Although the Sanhedrin, the Jewish governing body that was recognized by the Romans, was composed mainly of Sadducees, it also contained Pharisees among its members sa Acts chapter 5, verse 34. John chapter 3, verse 1 calls him a ruler of the Jews, which probably means he was a member of the Sanhedrin. John 1939 says he accompanied Joseph of Arimathea, also a member of the Sanhedrin according to Mark, to claim and bury Jesus' body. As a Pharisee, a member of the Sanhedrin, and a rabbi, John 3, verse 10, calls him a teacher of Israel. He represents the quintessential Jew. Jesus is addressing Nicodemus in our gospel reading for today as we hear Saint John give us the essence of the Trinity's work for us. God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not die, but may have eternal life. God sent the Son into the world that it might be saved through him. This is how much the Trinity loves us.
Hindi po siya nagsabi or nag-condemn kung ano. Pero sabi ni Father Almasa naman, doon sa ano niya, yun, predestined na sila to be punished. As yun, binasa natin, literally. Although walang So, specific meron din akong mention komentaryo. regarding the son. Sige po. Gusto ba tayo? Yung condemned already sa 3:18. Sabi niya, unbelief is a form of rebellion that puts offenders outside the safety of the covenant. To reject the Son of God is to reject the light of faith in preference to spiritual darkness, death, and disinheritance. CCC 679. Okay. Nasa Catechism. Hmm. May Catechism tanong of the ako Catholic kay Church. Kuya Tonying. Kuya Tonying, may tanong ako. Meron din ako dito sa ano, sa AI naman to ha, AI. Ang sabi rito, ang paghatol ay hindi batay sa isang arbitraryong desisyon ng Diyos, kundi sa kabiguan ng individual na tanggapin ang binigay na lunas para sa kanilang umiiral na spiritual na kalagayan. May tanong po ako. Ang tanong, Saan po dito mapapansin ang Holy Trinity sa ating gospel? the gospel, Hmm. saan nga ba yun? Of course, God and Son, no? For Oh. God, for the Father. Si Holy Spirit na lang nasaan? Wala nga, tatanong ko rin yan kasi mga maya. Ang anak at ama lang dito ang nababanggit. Pero doon sa mga susunod nating readings, ando na yung papasok na yung third person. Pero ang una kong ang tanong, yung mga Pilipino, mga ninuno natin, bago pa dumating ang mga Kastila na nagdala rito ng Kristiyano, wala silang kaalam-alam dyan. Nangamatay na sila. Paano na ang kanilang kaluluwa? Di ganun din, kagaya ng mga nabuhay bago pa dumating si Christ. Di ba? Di Kaya ba? ang Yun ano ang naman sabi nila. Saan ko ba yun Old narinig? Testament. Dito rin sa atin, di ba? Sa LBS din natin. Na kaya Oo. siya bumaba sa Sarado pa extended hell. to the dead, oo. The dead. Para nga Tubusin tubusin yung yung mga namatay namatay na bago wala pa yung law, wala pa siya. Hindi pa siya nakikilala. Kumbaga accepted sila. Pero I think si Lord very merciful naman yan. Kaya Yun, drop off his blood in the ocean is parang, di ba, Eh, yung parang di ba nga Yung- yun nga yung yung unang canonized na saint sa cross, di ba? Mamatay na eh. Mamatay na lang eh. He stole napangunan heaven. ko, punta ng heaven. Di ba? He Oo. stole heaven at that Mm. moment. Ganyan Nagnakaw ng langit. Ganyan ka merciful si Lord. Oh. Meron po dito yung Holy Spirit. The Holy Spirit is not explicitly mentioned, but the Catholic interpretation reads this passage as part of the Father's saving plan that is conferred to the Spirit. Through Thomas Aquinas explains in this Trinitarian account that even though the Holy Spirit is not the Mentioned. principle of the Son, he is the principal effect by which the Son is said to be given or sent through love. Tama. So, in John 3:16, the Father's love gives the Son, and the Catholic doctrine holds that the effective communication of this saving gift to us, the effect of the Son's mission, Yun. belongs to the Holy Spirit, even if the Spirit's name does not appear in these verses. So, ito po yung gift, no? Yung dun pa lang sa verse 16. God He gave His only. Yung gave pala. Okay. So, yung footnote ng gave is a gift
in the incarnation and also over to death in the crucifixion. So Tama. alam natin yung gift kasi normally equated the Holy Spirit yan. Gifts of the Holy Spirit. Di ba? Mga ganyan. Di ba sa So, Annunciation, nandun ng Holy Spirit? Di ba siya yung ano ni Mama Mary, siya yung dyan? So, Genesis pa nga. Kaya Nilukuban nakasip ng si Espiritu. Christ. Di ba? Nilukuban ng Espiritu. Nilukuban, no? So, nandun siya kasi Paul- hindi naman Paul- magiging si Christ kung wala yung Holy Spirit. Okay. Di ba? Pwede magtanong, pare. In relation to sa tanong ni Brother Tuding, hindi ba may sinasabi si Jesus Christ, all sins will be forgiven against sins against the Holy Spirit? blasphemy. Okay. Ang alam ko, I read an article, ang sin of against the Holy Spirit is na hinayag na sa iyo yung tungkol sa Diyos and you did not believe. Yun nga, unbelief. Unbelief. So Unbelief. ito yung nasa verse 18. Unbelief. Opo. Yan Oh. na nga yun. Yung since kasi ang Holy Spirit is everywhere, di ba? Siya nakakakita eh. Tama. Ngayon, if it's already been declared to you and you did not believe, you are sinning against the Holy Spirit because ginagawad na nga sa yung kaligtasan, ayaw mong tanggapin. Eh bakit ka maliligtas? Baga, nagkumpisal ka na, forgive ka na, ayaw mo pa rin tanggapin yung forgiveness. Oo, Yari ganun. ka. Isa din yun. Yari ka. Oo, Isa yun. din. Ganun pa rin yun. Kasi, Ando pa rin yung guilt. oo. Di ba yung binasa natin yung Wednesday, yung about the sacrament of reconciliation, what sin you have forgiven will be forgiven, what sin you retain will be retained, di ba? Ganon din yung may nabasa akong article na gano'n na ang sin against the Holy Spirit is your unbelief. Despite everything na sinabi na, you still does not believe. So Saka yung niya, umiiral doon? Yung fried chicken. Oo. Saka yung din, yung sobrang sobrang tawag dito na parang wala kang pakialam na na feeling mo safe ka na dahil ganun ka faithful si God. Hindi mo ginagamit yung faith mo eh. Hindi mo Yun. ginagamit yung Yung pananampalataya mo. gumawa Hindi ka mo na mabuti, pinapractice. akala mo, Parang sin of pan yan, presumption. Presumption, presumption. yun. Sa presumption naman po. Isa din po yun doon sa mga hindi na. Sabi ko nga, grabe yung sin sa Holy Spirit. grabe nga. Yung Manuel talaga yung ginamit niya doon, yung Manuel. Kasi ang ayaw ng Holy Spirit, mawalan ka ng pag-asa. Ah. Ang sinasabi niya, God is with you. Whatever you are undergoing, God will not leave you. Kanya nga, Amen. walang pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Oo. Sasabihin naman ni Brother Boy, ano na nga yan, Brother Boy? Ano yung susunod doon sa talk mo? Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa daw, may buhay daw dapat. Hindi, may karugtong si Brother Boy dun eh. Kalimutan ko na eh. Pare yun eh. Habang may buhay, may pagpaano? Pagpapakasakit. Keywords. Keywords na, keywords. Keyword. Okay. Keywords with a grateful heart. Keywords. Ba't hindi ko ma-share? Pag-ibig. Pag-ibig ang siyang buklod natin. Di mababago. Ay, ano ba yun? Pag-ibig. Sumampalataya. Sumampalataya, believe. Salvation. Sumampalataya sa Ano ba yung salvation sa Tagalog? Kaligtasan. Kaligtasan. Yun. Anak ng Diyos. sa tatlo. Yung John 3:16, anak ng Diyos na tagapagligtas. Ano bang Kasi spelling ano nun, din yung Brother Godfather, Jerome? Sang tatlo o sang tatlo? San Tatlon. S-A-N. S-A-N lang.
Pero dire-diretso, walang hyphen. Diretso-diretso yan, bro. Diretso lang yung santatlo. Ah, Banal na santatlo. tatlo. Banal. Nakikita niyo po ba? Sorry ah. Yan, Mali. okay na. Meron pa po. Maliligtas, ayun na. Walang pag-ibig. Hindi upang ano, parusahan. Ano ba yun? Sabi? Hindi upang Patulan. patulan. Hindi upang Ng parusa. patulan ng parusa. Pero some other verse merong ano, di ba, na siya dumating para ano. Yun medyo, yung verse na yun medyo ano sa akin eh. Medyo, ano ba intindihin yun? Di ba? Hindi daw siya dumating para magbigay ng kapayapaan or something na gano'n. Ano nga yun? That's not the exact word. Hindi para, di ba, yung kasunod nun is yung To condemn? biyanan sa ano, magkaroon conflict, anak sa ina, parang ganyan. Yeah. I forgot nung ano. Nasa isip ko pero hindi ko masabi. yung verse na yun. Parang kabaligtaran nito. Sir, pag hindi daw po dalawang kanin, Wala para hindi na magsaing. wala na akong barya. Meron pa po. O, stop share ko na. Next lang. Okay, stop share. Next na. First reading na. First reading. So, Todo. ikaw na. Mother Alex. Ayun. Okay. Sige po. Ang mabuting balita tuloy. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang kabanata 34, ang talata 4, Pa. yun. Ba, hanggang 6 at 8 hanggang 9. Bakit ba? Sana kung mag-umpisa, si Moises ay tumapyas Oo. ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh, tama ba? Tama. Si Yahweh Yes. ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." And then verse 8, saan na yun? At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises pala yung nanikluhod eh. Kaya pala eh. Oo. Si Abraham din. Si Abraham, Mamre. sa ano, yung ano, kung meron 10, Pre, tatlo po. kung meron 10, hanggang wala talaga eh. Ano, himay mo na, himay? Ayun po. Yeah. Gusto nyo komentar eh? Up to you. Up to you. Sige, himay muna tayo. Okay.
talata 4. Ba? Ba? Ano ang unang ginawa ni Moises ng maaga sa umaga at saan nagpunta si Moises at bakit? Uy, brother to Hector. Si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Tuloy pa ba? Ano ita? More lang yun, ano? Or lang po. Oh. Oo. Four lang. Sa talata 5, kay Brother Boots, Okay. paano nagpakita ang Panginoon kay Moises sa bundok? Ano ang ginawa ng Panginoon nang bumaba siya? Buma si Panginoon na nasa ulap at tumayong kasama sa tabi ni Moises at pinaklaim ang pangalan niya, Panginoon. Ngayon kay Brother Alex, talata 6, Okay. paano inilarawan ng Diyos ang kanyang sarili sa talatang ito? Ano ang sinasabi sa atin ng katangian tungkol sa kalikasan ng Diyos? Yan, paborito mo yan. Oo nga eh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Faithful, Fidelity. faithful, saka loving, at saka merciful, at saka ano pa, slow to anger. Oh, may question ako dyan mamaya eh. Talata 8, para kay Brother Jerome. Pati Ano? 9. Ah? Pati 9 daw. Sige, 8 lang. Ano ang agarang reaksyon ni Moises nang marinig ang Panginoon na inihayag ang kanyang pangalan at pagkatao? At mabilis na At lumabas. Ay. bakit ang pagsamba ng kanyang likas na tugon? 8 lang to. 8. 8 lang daw. At mabilis, haba kasi yung tanong. At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Ang haba ng tanong, maiksi yung sagot, ano. Pero ito yung worship talaga, di ba? Oo. Yun talaga yung worship, talagang luluhod ka. Kasi in reverence. Talata, Worship na iba. Siyam. talata 9. Para kay Brother Astig. Anong pabor ang hiniling ni Moises sa Panginoon? Paano inilarawan ni Moises ang mga Israelita at paano ito nakaapekto sa kanyang paghingi ng kapatawaran? Sinabi niya ni Moses, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, sinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. So ano ang tugon ng Panginoon doon? May tugon. Nasusunod. Hmm. Meron pa Ang ba? tanong, napansin nyo ba na nilaktawan natin yung talata 7? Oo, hindi binigay eh. Bakit nilaktawan yan? Hindi pa sayang natin. Ikaw na magbasa. Patunying. Sabi siya kasi rito sa talata 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo
at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasalanan, Yun naman pala sa akin. pagsasamsang at pagkakasala. Ngunit, eto mabigat, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na sanlahi. Third and fourth tayo. generation. Hanggang fourth generation, hindi niya patatawarin. Pagkatapos dito sa verse 8, sasabihin niya na ni Claude si Boset sumamba. Nakiusap, kung talagang mahal mo ako, sinasamo ko, matigas man ang ulo namin, patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong. Kasi parang ano siya ni ano di ba? Kaya lang Intercessor. parang intercessor siya. Pero hindi kasi siya perfect kagaya ni Christ. Kasi sinner din siya eh. So hindi pa rin ganun ka-perfect yung ano. Parang ganun So, wala ang kaintindi ko. Yung fourth kaya tinanggal. So, ibig sabihin, Kaya- nasagot na yan. Kaya Ni di ba Christ. 40 years sila, tapos napalitan lahat yung generasyon na yun, yung bagong generation, yun yung nakapasok ng ano, ng tag dito, Promised land. Promised Land. Oo. Yun po yung literal na ano. Kasi, kumbaga sa atin, hindi siya ganung ano na eh. Kumbaga sa kanilang generation talaga yun. Kaya hindi siguro binasa. Sa tingin ko lang kaya hindi nila ng Catholic Church. May tanong naman ako. May tanong. Itong panahon ni Moses, yung panahon na binasa natin, andyan na ba ang Holy Spirit? Oh, ever since naman po, sa Genesis- creation pa lang. Genesis. Sa Genesis, nandun na eh. Genesis pa lang. Kasi during the roving time over of over Ezekiel, diba? During the time of Ezekiel, ipinangako yan. Kung nandito si Brother June de Vera, sasabihin niya, naku, siya nga yung unang-una kasi 'di ba ang espiritu ng Diyos ay nandun sa sa water, gana. Kaya Sino yun na yung sino na espiritu. sino na una, si Propeta Ezekiel o si Moses? Si Moses. Moses. Moses Nasa Torah na una. si Moses eh. Si Ezekiel sa prophets pa eh. Prophets pa si Ezekiel. Kasi nga So, prophet din siya, no? binabase ko lang dun sa talk ko dun sa gifts of the Holy Spirit. Diba? Kasi sabi dito, maraming tao noong panahon ni Propeta Ezekiel ang nalulong sa kasalanan at nagpapabaya sa buhay, gaya ng mga Kristiyano ngayon. Ito ang sinabi ng Diyos sa kanila. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisan ang batong puso ng kanyang katawan at inyong bibigyan ng kaluluwa ang pusong may laman. Sinabi pa niya, bibigyan ko kayo ng espiritu upang makakalakad kayo ayon sa ating tuntunin at masunod ang ninyong mabuti ang ating mga utos. Ipinangako ng Diyos yan kay Propeta Ezekiel. Then during the time of Christ, ipinangako niya rin ang Holy Spirit na siyang ang papalit. So, I just gusto ko lang maliwanagan. Basta Holy Spirit, andyan na nung ba? Ever since naman po kasi, di ba tatlo nga, yung sa creation present na yung tatlo. Kasi di ba there's three persons in one God. So, nandun We na have sila no lahat. beginning, no end eh. Even yung si Christ nandun na. Kasi di ba sa creed nga natin, sinasabi, yun? Created para sa kanya, parang gano'n. Ano nga ba yun?
Basta nandun siya. Nandun na O siya. sa first verses ng creation, nandun na. Opo. Nang pasimula, sabi niya, ay nilikha ng Diyos ang lahat, ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu yun, ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Oo. Oo. Okay, okay. Okay. Kasi ang iniisip ko, no, parang history eh. Para panahon eh. Ha? Dun sa binasa ko kay Ezekiel at kay Moses, even kila Abraham, ang, Ganun ang, din. ang Diyos Ama, dumidirekta sa kanila. Siya May- kumakausap, di ba? May Dito, corollary. oo. Kay panahon ni Moses. Kasi nga, Nagpakilala pa ang Diyos. Ako, may begin ako. kasi nga Despite grabe. nung pagpapakilala niya, yun na, balik muli tayo dun sa gospel reading na despite na ako na ang kumakausap sa inyo, nagpapakilala, hindi pa kayo naniniwala. Yun nga. Mapapansin nyo nga, no, di ba? Doon sa Genesis, Hardened hearts, yun nga. Sa Genesis, di ba, si Adam matigas and ang Eve, puso. meron silang beatific vision. Kita nila si Lord, di ba? Pero during the fall, na-prevent na sila. But they can still hear His voice. Yung una sinabi ko, panahon ng Ama. Tapos Oo, yung panahon ni Christ, Yung siya lumaon na naman lumaon, nagsasalita, di ba? habang palalim ng palalim yung kasalanan ng tao, pawala ng pawala yung pansin ninyo, gumamit na siya ng propeta para lang magsalita siya. Di ba? Noong una, nakikita pa ni Adam and Eve si God, nadidinig siya. Pero nung nagkasala na sila, boses na lang ang nadidinig nila, hindi na siya nakikita. Tapos nung lumaon pa, dahil nga sa sobrang ng kasalanan ng tao, tapos nababawasan din yung years ng ng buhay ng tao, di ba? Pagka gumamit na siya ng propeta para magsalita, pero nung dumating na si kasi pinangako niya na may sa Genesis pa lang pinangako na si Christ. Nakasama ulit ng tao ang Diyos. In person pa rin. Tapos nakita at nadinig. Pero ganun pa man, umalis na siya, pinadala pa rin niya yung Spirit. Talagang hindi na siya nawala. Hindi naman siya talaga nawala, di ba? Is it okay na nasabihin ko na nagkaroon ng panahon ang God the Father na dumidirekta nga siya sa mga tao. Nagkaroon ng panahon ang God the Son, yung andito na siya sa lupa. Then, after His ascension, ito naman ang Holy Holy Spirit. Spirit. Parang gano'n, parang meron nga silang Oh, timeline. Era of creation, era of Pero, redemption. tama ba yun? Tama ba ang logic doon? Tama yung logic? Apo, may era nga yun. Pero yung panahon, parod, hindi naman subject to time angkon eh. Hindi kasi, siya eh. Dito sa atin, creation, Sa yung atin. timeline niya. Oo. So yung timeline ng creation was God the Father, tapos pinadala na nga yung si Jesus sa redemption. So, 2000 yung niyan eh. From Noah to basta 2000 tapos ngayon, another 2000. We are in the era of sanctification, the Holy Spirit. Sanctification. Kay Father Chris A. Lapid. Tama. Yan. Naman, kinonfirm na ni Brother Jerome. Tama po yun. Kumbaga, kasi kung iyaano mo siya, parang, isa-summarize mo parang may era sila. Para makikita mo na, itong panahon na to, kumbaga, siya yung klarong-klaro. Tapos sumunod ito na. Tapos, Holy Spirit na. Holy Spirit. We are in the era of sanctification. Come with your fire. Tulog na si Katunjing. Holy Spirit, Tinulugan tayo. come with your fire. Keyword. Keyword. Come, Holy Spirit. Mag-ibig na naman yan, sigurado. Let the fire fall. Let the fire Laginip na yan. fall.
Let the Sana kaya siya dinala ng Holy Spirit? Yung, ano po ang ilalagay natin? Pagmamahal, Pag-ibig, Pagmamahal sa Pag-ibig, Panginoon ay maawain at simulan mahabaging Diyos. Ayun, mahabagin at mapagmahal. mapagmahal, maawain, at mabagin. Ay dapat sama-sama na pala sila eh. Oo, isa na lang yan. Ano, baguhin ko? Mapagmahal, maawain, Alisin ko na to. Hindi madaling magalit. pasensyoso, Hindi madaling magaling, Nananatiling tapat. nananatiling tapat. Ano ba po? Yung sumamba na paluhod. Yun, sumamba. Lumuhod. tamang pagsamba, Pinadarama ang kanyang pag-ibig. Nadarama Sa ang pamamagitan ng ng panaginip ni Kuya Tonyin, ngayon umiibig sa panaginip. Pleasant dreams. Namamagitan sa Diyos at sa tao. kanyan. Yung sana, yung huli, yung kay Moses, di ba? He's praying for the people and praying to God. Intercessor. Intercessor. Namamagitan na lang, namamagitan. Although si Jesus na yun. Hmm. Minsan lang daray sa ganitong mga Tawarin at tanggapin bilang inyong bayan. bayan ang papuri sapagkat ay Nasa ng Holy Trinity sa passage. mahabagin, diba yung divine mercy? Si Christ, tama ba? Nananatiling tapat, maawain, mapagmahal, Ako yung tiling ko pa. tapos ang kausap niya dito si Yahweh, di ba? To the Father. Oo, si Sana God si the Father. Jesus at sa Holy Spirit. Sana yung Trinity. Andito siguro sila sa ano, yung sa attributes. Yun yung bumaba sa ulap. Bumaba sa ulap. Tama. Pwede. Pero hindi kaya doon sa attributes silang tatlo na yun? Yung mapagmahal, Yung mahabagin. 2 tablets na yan ba, ano pa lang, nakasulat na ba yung 10 Commandments? Wala pa. Hindi ba ito yung pangalawa na? Di ba dalawang beses? Kasi yung una, kapasag, binasag niya talaga, binato niya doon sa golden calf. Oo. Tama ba? Baka pangalawa na to. Kaya inutusan siya na na umukit sa bato. Tama ba? Ito yung 10 Commandments na, no? I think, Opo. So yung dalawang, parang word na rin yan, word of God na rin yan. So si Jesus yan. Dalo. Ayun na siya. O, kompleto na, Brother Jerome. Nakompleto na. Nandun pa rin silang tatlo. Baga,
Ayun yun, no? Pag-ibig, nandito na, Pag-ibig. Lagyan natin ng underline. Yung mapagmahal. Diba pag-ibig yun? Pagpapakita ng pag-ibig yun. Kaligtasan. Ano natin sa kaligtasan? God is love. Oh. Ito ba yun? Patawarin at tanggapin? Yan sa kaligtasan? Yeah, indirectly. Indirectly, di ba? Bibigyan ng kaligtasan yung pagpapatawad. Mm. Banal na santatlo. Ayun di ba? Ito yung hindi upang hatulan ng parusa. Hindi, patawarin at tanggapin. Bilang Tama ba? Magkakadikit sila. Wala pang kumpisal sa kanila, no? Pinatawad ka pero pwede ka pa ulit magkasala. Di ba? Di ba? Kaya, parang tayo. Oo. Gano'n naman eh. Nagkumpisal. Pinatawad. Pero yun nga, ang advantage sa atin, binigay na yung sacraments. Kumbaga made available na sa atin. Sa kanila, wala eh. Kailangan pa rin nila ng tawag dito, intercessor. Silang communion. Wala sa Kumbaga para sa kanila, hindi parang direct, may meron pang kakatawan sa kanila para humingi ng patawad. Meron pa pong sumampalataya, sumamba. Pwede ba yung sumamba sa sumampalataya? Tumama, parang, yan worship. O, di ba? Pares. Hmm. Pwedeng pwede silang Praise and magkasama. worship na lang. Pwede silang sumamba. Pwede sila pwede. Oo. Worship din yung sumamba at tumuhod. Yan. Okay. Meron pa ba? Kaya kasi dito sa gospel is yung parang believe. Believe. Oh. Siya naman dito, pinapakita niya yung belief niya dahil nag-worship siya. Di ba? Tama ba ang aking deduction? Pwede na. Ito ito, hindi madaling magalit. May self-control, Ang virtue ng Patient. patient. Pero itong paggamit ng Yahweh sa Tagalog Bible, parang arbitrary lang, Kasi sa Panginoon kasi Bible, dito sa iba eh. ginagamit nila, Lord eh. Panginoon sa Opo. Lord yun, Panginoon. Hindi kasi nga, di ba, sa Jewish language, walang vowel yon, yung Y, W, H, pero nilagyan lang nila. Tama Kasi ba? ang Yahweh is parang sobrang sacred na hindi sila worthy na Hindi, sambitin yun. oo. Kaya gumawa Oo. lang sila ng alternative name, Parang yung Adonai. ang nila Adonai, di ba? Oo, Adonai, the Which means Lord. Lord, Panginoon. Pero dito sa Tagalog Bibles, Nilagay yung Yahweh. Kaya Yahweh. parang may yan, ewan ko, tama ba yung ko na, parang sa nga natin sa church, parang hindi siya masyado dapat na ginagamit, Yahweh. Kaya nga bagong Bible na dinidiscourage lang gamitin yung Yahweh. Oo. O na lang, Panginoon. Kahit sa mga kanta nga, Lord. bihira yung may Yahweh na sa liturgical na mga songs. Meron pa po ba? haba na yun. Okay na? Oo nga eh. Oh, 9:17 na. Kala ko, Pagbasa mula sa ikalawang, basahin ko na. third reading kay Brother Jerome. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon,
sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Ayan, sinabi yung ano, dito sinabi yung Trinity. Oo. Sa huli. Oo, Ganun. talaga Nagising sinabi po. talaga tahasan. Andito pala sa second reading. May New Testament na tayo eh. Oo. 11 to 13 ba yun? Opo. Yes. 11 to 13 po. Chapter So, 13, 11 to 13. Kasi parang napaka-iksi nitong ano, itong sa akin. Yung verse 13 niya, kayo ay binabati ng lahat ng mga banal. May karugtong pa po yun. Sige. Himay tayo, himay. Si Brother Astig. isang na. Sing na? Na, Sing naman yun. gising na. Sing na. Kinig siya, nakapikit Oo. na lang. Talata 11. Ang tanong, ano ang mga pangunahing utos o hilablo sa mga mananampalataya sa talata 11? Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ayun. Maging ganap. Ano ibig sabihin? Sige po, tuloy po. Maging ganap. Ba't ganun? Ano to, Kuya Tony, yung maging ganap? Ano na? Yung maging ganap, ano po ibig sabihin yan? Sorry, medyo hindi kompleto itong nakuha ko eh. Ano yun yung Yung question po ano? Talata 11 and 12. Kung nag-spray kayo at hindi Tama ba? Ay, 12 and 13 pala. Sa talata 12, paano nila dapat batiin ang isa't isa ayon sa talata 12? mata buong katawan Brother Hector, at completely gluten-free, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Yun. bagong tayo, no? Mm. Kayo ay pinabati ng lahat ng mga bayan. Naging ano na love you with the love of the Lord. Yun ba? Yes, I love you with the love of the Lord. Sa English, greet one another with a holy kiss. Kaya ganun tayo, di ba, magbatian. Oo, Kaya binabump natin yung show. sinabang ko, ano. Pero yung mga Indian, hindi pwede sa kanila yun. Bakit? Gaganong-ganon Shake talaga, di ba? Hindi, nag-shake sila talaga. Shake hands, oo. Cake talaga sila. I can see Tapos sa may, ano, sa dibdib. the glory of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Ano to?
Sorry hindi ko ano yung binasa natin, mamamatay na ba si Pablo niyan? Siguro po, kasi pahuli na to eh. Nagpapaalam na ano? Opo. Kasi natandaan ko no, may binasa na tayo no, may binasa tayo na talagang nagpapaalam na siya dahil mamamatay siya. Mm. Mhm. Parang mahina na siya. Pero kwan din siya, di May, ba? may tagagaling Martyr din. pa. Pinugutan din siya ng ulo, si Pablo. San Opo. Pablo. So, martyr din siya. Hmm. Ano siya, nasa kulungan niyan. That time na sinulat niya yan. Sinulat yata ito sa kwan, nasa Ephesus siya eh. According to yung kwan ni Almasan. Father Amasan. Para Almasan. Nasa Ephesus siya. Ewan ko kung hindi siguro nasa bilangguan. Maaari. Second reading. Yung pala. Paul greets the Corinthians. The liturgy has adopted this formula in the greetings at the beginning of the Mass. The Lord be with you. And in With your spirit. Grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy The Holy Spirit Spirit be with with you you. all. And with your spirit. Only two sentences in verse 11 to 12 are not in the imperative mood. Sa kanya galing yun. God of love and peace will be with you. All the holy ones greet you. Oo nga, no? Hindi siya imperative. I can see in you the glory of God. Keywords na. Keywords na po ba? Meron pa isang verse number 13. Oo nga, yung 13. Sinabi ko na. Sige bro, keywords na tayo. Keywords na, okay. No problem. No problem. No If problemo. keyword, you want keyword, I will put the keyword. Okay. What is your keyword? Why this one is not moving? Why? Okay. Keyword. Batihan kayo. Sikapin niyo maging ganap. Ano nga ibig sabihin ng maging ganap? Strive to be perfect. So yun naman ang sinasabi, to live life to the fullest. Buhay na ganap at kasiya-siya. Mali yung spelling ko. Ano po yung sabi niyo, Brother Hector? Ganap. Maging ganap. Sikapin niyo maging ganap. Sabi niya. Sundin ang payo ko, magkaisa kayo, at mamuhay ng payapa. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Ito talagang ano to, mga utos niya talaga ito. Kaysa kayo bawal lang magkadalawa, magkatatlo. Bawal lang may division. Sinabi na pala ni Pablo yan .
Bakit yung iba ayaw pa rin tanggapin? Dumami pa tuloy. Mamuhay. Sa inyo ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Okay? Baliktad pa sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Yung huli, nandun yung minention yung di ba? The Trinity, O the Holy Trinity, di ba? the grace of the Lord. Sumayin niyo Ang lahat ang pagpapala. Yan. Sumayin Ang niyo grace, ang ang pagpapala. pagpapala, tapos yung love kay God, ang fellowship sa Holy Spirit. Oh, Pakikisama ng Spirit. ng, Pag-ibig ng Diyos. ng pagpapala ng Ang grace dito is kagandahan ng Ano to? grasya. pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Jesucristo, pag-ibig ng Diyos. Diyos. Sorry. Ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ang pasawalan ng Diyos. Loko na lang, pero yun yung gist ng kay Brother Hector. Sa inyo, Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Pero ito, in-spell out lang. Okay. Ito, nandito lahat yung Holy Spirit. Saka yung yung tatlo. Highlight natin to. Di-da-di-da-di-da-di-di. Paano po natin iduduktong ito? Sikapin maging ganap. Ngayon yung banal na santatlo. Yun yung ilalagay natin. Anong lalagay natin? Ano ba ang sabi ay, wala. Ang Trinity ang focus. Almasal ay Sabi Trinity daw ang focus. Second reading, ang focus ay tulog na Trinity. Dito, Father and the Son sa Gospel. Sa meron din yung Holy Spirit, sabi ko yung gift. loving purpose to the world. Teka, asa na yung sa first reading saka second reading? First reading, ang focus ay God the Father. Yun ang niya, unang-una. Okay. Inisa-isa niya. Una, isa lang. Walang kunti. Una, si God the Father muna. Pagkatapos pagdating niya sa second reading, Trinity na. Ito na. Tapos pagdating naman sa Gospel, Father and Son. Okay. Yung nakita yung gift na sinabi ko. Sabihan natin yung siya, Father. Father. Father Kulang Ano yung pong ilalagay natin? Yun, banal na santatlo. Open ko na to
Copy. Copy, copy, copy. Copy, copy. Meron po, pabuba. Bukod sa banal na santatlo, sumampalataya, sumainyong pagpapala, sikaping maging ganap. Siguro yun kasi yung pagsampalataya. Lagay din natin to. Pa-help po, pa-help. Please help. Help me if you can. Please Help me if you can. help. Beatles. Feeling down. I do appreciate being around. Help me get my feet back on the ground. Oh, pag-ibig nandun din, oh. Won't you please, please help. So, ano. Okay. Oh, ay, mali. Sorry. Okay. Ang ating gospel, ang psalm is purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. At ang gospel acclamation, dakila ang amang mahal, anak, spiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. O, baka may hibla na po kayo. Ang hibla. Oh, hibla. Oh, ready na po ako mag-type. Or baka tinype nyo na. Hindi pa. Sige po. Ang santatlo ay nabubuklod sa walang hanggang pag-ibig. Period. Sa pamamagitan ng pagiging tao ni Kristo Jesus, tayo'y binahaginan ng Diyos ng pag-ibig na ito. Ay, binahaginan ng pag-ibig. Binahaginan ng Diyos ng pag-ibig na ito. Naway, period. Naway may bahagi din natin ang pag-ibig na atin natanggap sa ating kapwa. Purihin ang Diyos. Purihin. Ako meron din, Brother, Brother Alex. Apo, nabubuklod. Nabubuklod. Ha? Apo. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Sige po. Ang ating pananampalataya ay nasa iisang Diyos na nabubuklod ng santatlo. Buksan ang ating puso sa pagkakaisa ng santatlo na namumuhay sa atin. At tayo'y magalak na nalalaman, nakikilala natin sila, minamahal natin sila. Dali lang po. Ang haba ng namumuhay sa atin. Pahabaan ba ng bibla? Namumuhay sa atin. Tayo magalak sa ating pagkakilala sa kanila. Mahalin natin sila at ipakita pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating At kapwa. ipakita Ang pagmamahal pagmamahal sa
Oo, yung yan yun. sa ating kapwa. Ika nga po, habang wala akong habang kala. Yun, no? Yun na May meron dito The Trinity is the perfect example. Bukas, alis ka. Ay, maganda. Black. Oh, I like this one. Sila, si Black. Kami pagkaisahin. Pwede po pakitain po. Copy. Dali lang po saglit lang Oh, dyan na si Charles. Magandang gabi po, mga titos. Apologize po. Magandang gabi din. Inga. Apologies. Yung Saan ka gabi magaling, quiz? Ano ito? Bakit nagkaganito? Why like this? Quiz, tibla mo. Ewan nyo. Magandang gabi. Si ano na po, Katunying. Isip na po. Si Jesus ay hindi ang Ama. Katikisim to Jesus ay hindi ang Ama. At ang Ama ay hindi si Jesus. Parang din. Tama ba yun? Hindi ang espiritu. Espiritu yung Ama. Ano po? Gifts Brother lang Tunying. Sige po, naghintay po ako sa inyo. At ang Ama ay hindi ang Espiritu. ay Espiritu ang Ama. At ang Espiritu ay hindi si Jesus. Yan sila. Tapos, Silang tatlo ay Diyos. Ang isang tatlo. meron pa po. Ang Diyos ay hindi mamamatay, siya'y ating kaligtasan. Ito yung kay quiz. Copy. Mamatay nga Mabuhay nga lang. Siya. Siya. Meron pa po. Pili na po. Pag namamili, Ang Diyos ay hindi mamamatay. Opo, hibla. Quiz. It is basic ecclesial community Sunday. Ano pa po, Brother Jerome? ikaw ang mamili. Hindi, okay lang. Pili na kayo. Yung Kasi sa akin, kahit alin siya. hindi pa gumawa. Ito or ito maganda. Lima. Lima. Ito na lang. Okay lang po ba? Ako lang mamili. Oo, Nawa ko. minded ka ng Holy Spirit. Pero gusto ko rin to Mhm. Meron pang yogurt. Wala pa. Pahugot.
Sige po. Ano ang epekto sa akin ng pagiging tao ni Jesus habang hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos? Parang ba kayong magmahal? You don't know how to love. I think it's more. As a man, do we bear witness to God as love, or has love become in turn a concept? Ano yan? May sulat mo, bro? English, First for this Monday for income. Ano po? Brother Jerome? Sorry. English, ano yun? English. I-translate ko. Ayan, do we bear witness? Okay. Copy. Nagpapatotoo ba tayo sa Diyos bilang pag-ibig po? Ang Diyos bilang pag-ibig ba ay naging isang konsepto, isang bagay, narinig, mabuti, o hindi, o pumupukaw o pumupukaw ng buhay? English na. Okay yan. Right. Meron pa po or hamon na tayo? Hamon, Hamon! Ang hinamon. Ano po? Ipakita sa ating buhay Iwasan konti ng daily. Para maaga naman di tayo makatulog. Salamat po. ang galaw ng sa tatlo. Mag-sign of the cross sa public araw-araw. huwag mahiyang mag-sign of the cross in public. Pwede nga Ikaw, sa sign of the ikaw. cross naman ako pagka nadaan ng simbahan, kagaya kanina. Kapag May mga Pag, ambulansya. pag merong ambulansya, pagka merong patay, pag may aksidente, Pag may kinakasal, pag may kinakasal, hindi ako nagsa-sign of the cross. Sorry. O nga, no. Kasi sa... Hindi pinagdadasal yung relationship para tumagal. Oo nga, tama. Ako, Eh, natutuwa ako. Pagka nanonood ako ng volleyball o kaya basketball, di mga players natin nun, di ba? Sign Karamihan, of the cross. sa sign of the cross, pagka pumasok sila sa court, Kaya nga. Sa ibang culture, yung mga ikinakasal, nagke-carry sila ng cross, yung mag-asawa. sa Eastern Europe, ganun Eastern. nila. Maganda yung ano nila. Yes, Kasi parang, kumbaga, yung kanilang union is with Christ. Hindi lang sila, couple. Pagka kinasal Rico. uli ako, ganun gagawin ko. Imbitahin mo kami, ha, brother boy. Sabi ako, Sister Lorna. Sabi ako, Sister Lorna, invite mo kami, ha. Tahimik lang si Kuya Tony. Kasal daw. Nagising bigla si, si Katonying, Oh. Kasi nakadinig ng kasal. May tanong ako sa inyong mga nagpunta ng Saudi Arabia. Ano ang tanong? Pagka kayo ay nasa restaurant at maraming mga Arabo. Arab, Nagko-cross ako. cross back, magsa-sign of the cross kayo Yes. bago kumain. Opo, bago kami kumain, we, say the grace. Wala sa kanila yon. Wala po sa kanila, hindi po nila pinapansin. Pero nakikita nila kami. Kasi kahit sa
Kahit sa Catlab, pagkakakain ako, sa sign of the cross ako. Kahit Oh, may ibang mga lahi. Yung pag-sign of the cross, pati sa private, Prayer yan eh. kahit public lang. Oo. Oh, lalo na sa private. Kasi sa public, nahihiya ka eh. Eh, sa private, wala nang hiya. Tama. Picture na? Dali lang po Meron pa yata mahabol dito. Ano pa to? Sino po mag-facilitate? Corpus Ay, next. Christi. Ay, Corpus Christi na pala. Tito Tonying, bukas po sa World Handmaids Congress sa CDO. Bukas na. Hindi ka nakabiyahe. Bukas na pala yun. Nandito na sila kanina pa. Next. Oo. Next facilitator, Brother Butch. Sana kinuha mo na lang yung kay Kuya Tom, di siya pumunta, oh. Libre daw siya. O kaya lang hindi libre pamasahe. yung handmade kong ini-sponsor, pinadalang ko ng pamasahe papunta doon. One way lang para hindi na makabalik. Bad. Bad ka. Sino yung next na facilitator? Brother Butch. Ikaw daw po. Ako? Oo. Ako na ba? Yes. Umikot Paano na. matuli na? Umikot na ang ruwega ng kapalaran. Sige. Mag-stop share na ako. Ay, ayun nandun agad si Kuis Okay, ready na kayo? 1, 2, and 3. Sandali lang, walang gagalaw, walang kukurap. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Okay, this time with feelings na. Wahid, itnin, talata. Closing prayer si Brother Astig. Ba't ako? Meron na naka-assign na. Ikaw nga ito nakalista. Nilista ko. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Triune God, patuloy niyo po kami makiisa sa inyo. Hayaan niyo po ang inyong katotohanan ay mapasa amin. Ang inyong diwa, ang inyong pag-ibig ay maibahagi sa amin upang tunay na kami maging mga taga-sunod mo at iyong mga palatayang tunay at maging ganap na kami maging Kristiyano. Wala po kaming magagawa, wala po magaganap na mabuti sa amin kung wala sa amin kayong tatlo. Ang tunay na kahulugan ay pagmamahal at pag-ibig. Kaya naman palaganapin mo ang iyong pag-ibig sa aming lahat, sa aming mga pamilya, sa aming mga masapi sa aming bayang itinatagno o Diyos upang ang aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian ay maging matagumpay. Ito pwede madalangin kami sa pangalan ng anak mo, Jesus, o Ama, kasama nga ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailan. Amen. Luwalhati sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo, Parang ng unang-una ngayon at magpakailanman at at magpasawalang hanggan magpagpawalang siya nawa. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Amen. Espiritu Santo. Magandang gabi po. Magandang gabi. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.